Radyo Pilipinas. May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Karon nga adlaw sang Biyernes, Hulyo 10 tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton mga headline. Moderately explosive eruption na balhag sa Bulkan Canlaon. Pila ka mga lugar nagpatigayon sang evacuation. 4 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental apektado sa paglupok sang bulkan. Department of Health nagpahanumdum sa publiko sa dala nga peligro sang ashfall bangod sa paglupok sang bulkan Canlaon. Mga IP community nga naapektuhan sa Halao River Mega Dam Project 2 wala ginapabayaan kag padayon na ginatatap suno sa NIA Region 6. 242 ka armas na recover sang ICPO sa ginpabasko nga kampanya kontra loose firearms. Construction sang Anilaw Bypass Road makapasulhay sa biyahe sa mga motorista sa Northern Iloilo. Ang top 7 regional most wanted person nadakpan sa banwa sang Gimbal.
Para sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita. Radyo Pilipinas News. Moderately explosive eruption ang nabalhag sa Bulkan Canlaon. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Nakabalhag ang DOST PHIVOLCS ang moderately explosive eruption sa Bulkang Canlaon sa Negros Island Region pasado alas 7 sang aga July 9. Naglabot sa duha tubtub 3 ka kilometro ang kataason sang ash plume nga ginbugas sang Bulkang Canlaon. Sunod sa DOST PHIVOLCS naglawig sang 3 ka minuto halin alas 7:33 tubtub alas 7:36 sa aga ang paglupok sandig sa seismic kag infrared records. May mga nabalhag man nga mahina nga pyroclastic density currents. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, nagpatuman sang evacuation efforts ang lokal nga pangaluhan sang La Castillana, Negros Occidental sa ilang mga pumuluyo kasunod sang liwat nga paglupok sang Bulkan Canlaon. Suno kay La Castillana Mayor Añejo Nicor, kasunod sa moderately explosive eruption sa Mount Canlaon, ginpang-evacuate ang mga pumuluyo nga malapit sa mga suba kag sa mga lahar flow-prone areas. Agod malikawan ang anuman nga kaswalidad labi na nga apektado man ang banwa sang habagat na ginpabaskog sang bagyo. Dugang pa sang alkalde nga nagpanagtagman sila sang face mask labi na sa mga apektado sang ashfall. Ginpahayag man sang alkalde nga gilayon nga magpakigangot sa iya si Department of Social Welfare and Development Negros Island Regional Director Arwin Razo para sa pagpalabot sa mga bulig nga kinahanglan sa mga apektado nga pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Apat ka banwa sa syudad syudad sa Negros Occidental apektado sa paglupok sang Bulkan Canlaon. Pilipinas. Sa balita ni JP Erbas. Naglabot sa apat ka banwa kag syudad sa Negros Occidental ang naapektuhan sa moderately explosive eruption sa Bulkan Canlaon sa Huwebes, Hulyo 9. Sadig sa monitoring sa Negros Occidental PDRMC, lunsay apektado sang ashfall kag pagpanamaho sa Asupre ang barangay Bulwangan kag Quezon sa San Carlos City, pati na ang barangay Biak na Bato sa La Castillana. Samtang may na-report nga pagpanamaho sa Asupre sa barangay Igmayaan sa Don Salvador Benedicto, barangay Kudkud 2 kag 3 sa San Carlos City, kag Maaw sa Bago City. Magluwas diri as of 4 p.m. sa Hulyo 9, may 200 ka pamilya kung 800 ka individual halin sa La Castillana ang nabalhag nga nagbakwit sa may evacuation center ukon sa iban pa nga mas luwas nga mga lugar. Ginpasalig naman sa gobyerno probinsyal nga magapadayon ng ila pagbantay kag pag-alalay sa mga residente nga mahimong mapektuhan sa liwat kapag lupok sa mga bulkan subong man sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Inday. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. San Carlos DRRMO naghiwat sang road clearing sa paglupok sang Bulkan Canlaon. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Naghiwat ang San Carlos City Government sa Negros Occidental sang gilayon nga road clearing sa Guadalupe Bulwangan Highway para tinluan ang mga abo halin sa Bulkang Canlaon. Sa pagpanguna sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, ginhiwat ang water flushing operation sa Barangay Bulwangan para tinluan ang kalsada para mangin safe sa mga motorista. Kainas ang agad July 9, nabalhag ang moderately explosive eruption sa Canlaon kag nagpagwa sang madamol nga abo. Bangod sini naka-eksperyensya sang ashfall ang mga lugar sa Negros Island Region kag Cebu. Ginpangabay naman ang mga biyahero nga maghalong samtang nagabiyahe sa Bulwangan bangod sang nagapadayon nga clearing operation. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Light ashfall at sulfuric stench na batyagan sa duha ka mga barangay sa San Carlos City. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Ginreport nga naka-eksperyensya sang light ashfall kag sulfuric stench ang barangay Quezon kag barangay Bulwangan sa San Carlos City, Negros Occidental sa tapos sang moderately explosive eruption sang Bulkang Canlaon aga sang July 9. Sunod sa City Disaster Risk Reduction and Management Office
sang San Carlos City. Natabo ang paglupok sang bulkan alas 7:33 sang aga. Gilayo naman nga gin-monitor sang Operations and Warning Division ang sitwasyon, samtang ginpadala ang emergency response team sa duha ka apektado ka barangay. Bangod sini ginpangabay sang CDRRMO ang mga residente sa palibot sang bulkan nga magsuksok sang face mask, magpabilin sa sulod sang balay kag ipaiway anay ang hindi importante nga lakat para malikawan ang peligro dala sang volcanic eruption. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Department of Health nagpahanumdum sa publiko sa dala nga peligro sang ashfall bangod sang paglupok sang bulkan Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Kasunod sang paglupok sang bulkang Kanlaon, nagpagwa sang pahanumdum ang Department of Health sa publiko nga maghalong batok sa mga peligro nga dala sang ashfall. Ginpahibalo sang ahensya ang mga pumuluyo sa apektado nga lugar nga magsuksok sang proteksyon sa mata, face mask kag magsuksok sang malaba nga bayo kag pantalon agud maprotektahan ang panit. Nikawan man ang pagwa sa balay kung hindi kinahanglanon kag magbantay sa mga opisyal nga abiso. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, ginsuspende sang lokal nga panguluhan sang Jordan Guimaras ang klase sa tanan nga level bangod sang bagyong Inday subong adlaw Hulyo 10, Biyernes. Ini ang basiman sa rekomendasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Banwa. Ginpangabay naman ni Mayor John Edward Gando ang tanan nga pumuluyo nga mag-aligmat sa bagyo. Sabay naman sa probinsya sang Antique, suspendido man ang klase sa mga publiko ka pribado nga bulutuan sa probinsya, amuman ang trabaho sa mga opisina sang gobyerno subong adlaw Hulyo 10. Ini bilang paghalong sa posibilidad kag mga epekto sang bagyong Inday. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hugot nga ginabantayan sa lokal nga panguluhan sa Negros Occidental ang epekto sa habagat nga mas ginpabaskog sa bagyong Inday. Niagod masiguro ang kaluwasan sa publiko kag madasig nga mapalabot sa mga apektado nga pumuluyo ang mga kinahanglan nga bulig. Base sa inisyal nga record, 55 ka pamilya o 165 ka residente sa Isabela ay nagbakwit sa mga evacuation center. Sa La Castillana naman hindi maglubo sa pulo ka pamilya ang nagbakwit bangod sa peligro sang pagbaha. Samtang nagpatuman sang face-to-face classes ang hindi magnubo sa 20 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental kahapon nga adlaw. Lakip diri ang Bago City, Binalbagan, Candoni, Kawayan, Don Salvador, Benedicto, Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan, Ilog, Isabela, Kabangkalan, La Carlota City, La Castillana, Moises Padilla, Murcia, Pontevedra, Pulupandan, San Carlos City, Sipalay City, kag Valladolid. Padayon na ginapangabay ang tanan nga magpabilin nga alerto kag handa sa mangin epekto sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagpasalig si Antique Governor Paulo Javier nga naka-full alert kag handa ang probinsya sang Antique sa bagyong Inday. Suno sa gobernador, handa nga magbulig ag nagabantay ang probinsya sa sitwasyon. Sa pamahog sang weather disturbance, ginpangabay ni Governor Javier ang tanan nga maghalong kag maghanda sa malain nga tiyempo. Ginmanduan man sini ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag ang mga opisyales sa probinsya nga bantayan ang lakat sang panahon pinaagi sa DOST Pag-asa Advisory. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido man ang klase kahapon nga adlaw kag trabaho sa San Carlos City, Negros Occidental bangod sang ashfall sa bulkan Kanlaon kag malain nga tiyempo tugas sang habagat. Amuman ang face-to-face classes sa tanan nga level sa syudad. Sa baylo, magasaylo ang mga eskwelahan sa alternative mode of learning para mapasiguro ang padayon nga pagtuon sang mga estudyante. Ginpangabay man ang tanan nga mga residente nga magsuksok sang face mask, magpabilin sa sulod sang balay kag likawan ang mga hindi importante nga pagbiyahe. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga ginanagurahan ang Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department sa Tigbawan, Iloilo
Ang tatlo sini ka bag-o nga pasilidad. Una, ginagurahan ang hatchery para sa giant mangrove crab. Sunod ang pasilidad sang white leg shrimp kag pangulihi ang giant freshwater prawn o kon ulang. Sa nasambit nga pasilidad, ang inabanta may kabugusan nga balor nga 87 million pesos. Saya minsay ginsay ni SIFDEC Chief Dan Balyao. Ang ilang mga inagyan antes nangin katumanan ang paghimo sa mga pasilidad. Suno kay Balyao, sa pagsugod sa nga termino sa Tigbawan Main Station sang 2017, madamo ang mga duta nga nagapabilin nga wala ginagamit, samtang ilan naman operasyon nakafocus lang sa pagpanalawsaw kag magamay nga mga atensyon angot sa produksyon. Dugang pa niya ang kakulangan sang pasilidad. Ang isa sa mga posible rason kung nga nakalimtan ang pagtuon sang ila mga researcher. Agod mahatagan sang sabat ang ila problema ginsuguran sang administrasyon ng pagbuhi sang mga infrastruktura kag pagtukod sa mga pasilidad sa bakante pa nga mga duta. Madumduman nga magluwas sa tatlo ka mga bago nga pasilidad. Formal man nga gininagurahan na SIFDEC AQD sa Tigbawan kag aquaculture feed mill sa nadigad nga Abril. Nagapati si Balyao nga kadungan sa pagpadamo sang feeds o kung pagkaon kinahanglan man ang pagpadamo sang numero kag panamion ang kalidad sa mga fishery products. Suma naman ang pasalamat ni Balyao sa mabakod nga suporta sang gobyerno para matuban ang ini nga mga proyekto. Radyo Pilipinas News. Mga IP community o kung indigenous people nga naapektuhan sang GRMP2 project, wala ginapabayaan kag padayon na ginatatap suno sa National Irrigation Administration Region 6. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Wala ginapabayaan ang mga komunidad sang indigenous people nga naapektuhan sang konstruksyon sang Alao River Megadam Project 2. Sa baylo padayon ang programa sang NIA sa paglakip sa ila sa watershed management kag agroforestry programs. Suno kay Mr. Steve Cordero, halin sa nagsugod ang konstruksyon hasta nga malapit na lang ining makompleto, nagatabilin nga maayo ang koordinasyon sang ahensya agad mabuligan ng mga IPs. Kumalin sa livelihood, housing, kag iban pa nga programa, makabig long term ang ila pagbulig sa komunidad sang IPs dugang pa ni Cordero. Nagapadayon man ang paghanas kag pag-involve sa ila sa mga sustainable programs nga makabulig sa ila lakip ang pagpreserba sang ila tradisyon kag kultura. Sa 171 ka barangay nga naagyan sang GRMP2 project, yara sa 16 diri ang iya sa mga IP sa diin ang iban sa ila ang ginpahimuan pa sang relocation area. Nagapakig-angot man ang NIA sa NCIP sa pagpasiguro nga mapatuman ang mga proyekto nga makabenepisyo sa IP community sa diin sila ang may aragid nga representasyon sa mga ginapatawag nga sinapol. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagkabot sa 242 ka mga pusil ang na-recover sa Iloilo City Police Office sa ginpasangkad nga kampanya kontra loose firearms. Ang nasambit ng mga armas ang na-recover sa kapulisan nalin Enero 1, tubtob Hunyo 30. Sa 242 ka na-recover, 156 ang voluntaryo ginsungka, 60 ang gindeposit for safekeeping. Kag 26 naman na nakumpiska sa police operations. Magluwas sa mga pusil na recover man ang 17 ka eksplosibo sang kapulisan. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang pagka-recover sa mga pusil kag explosives dako nga bagay agud matap na nga magamit ini sa mga krimen. Ginpasiguro sang ICPO nga padayo ng masangkad nga operasyon kontra loose firearms para mapabilin nga malinong kag mataway ang syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Konstruksyon sang Anilaw Bypass Road makapasulhay sa biyahe sa mga motorista sa Northern Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Kasunod sa pagkauman sang Anilaw Bypass Road sa banwa sa Anilaw, Iloilo sa pagpanguna sa Department of Public Works and Highways, lauman ang mas masulhay pa nga pagbiyahe sa mga motorista ang nagapadulong sa northern part sang Iloilo. Ang DPWH Iloilo 2nd District Engineering Office nagpain sang pondo nga kapin 29.3 million pesos sa pagpaobra sang bypass road ng lakipan sa konstruksyon sang 797.22 meters sang concrete road, slope protection, sidewalk paver blocks, curb and gutter kag LED street lights. Magluwas sa makatag kasulayan sa biyahe, ginapananaw man nga makabulig sa lokal nga ekonomiya ang bag-o nga karsada. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Radyo Pilipinas News. Arestado ang top 7 regional most wanted person sa ginlunsar nga manhunt operation sa barangay Iasan, Gimbal, Iloilo. Ang sospetsado, ginkilala nga si alias Chris, 27 anyos, kag residente sang among lugar. Statutory rape ang ginapangatubang nga kaso sang suspect. Yara na sa kustodiya sang Igbaras Municipal Police Station ang sospetsado. Ang Iloilo Police Provincial Office padayon na ginapabasog ang kampanya kontra wanted person. Agad ang proteksyonan ng pumuluyo kag mangin hilway sa krimen ang bugos nga probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang Uplan Cabalaka Blood Donation Drive ang CDRRMO kahapon nga adlaw. Kabuylog ang Western Visayas Medical Center kag ang Iloilo City Government. Ginhiwat ang bloodletting activity sa Gaisano ICC Food Court. Sa diin kabuylog sang CDRRMO ang Western Visayas Medical Center Regional Blood Bank. Lakip sa mga nagdonar sang dugo ang mga kapulisan, militar kag mga volunteers kag mga ordinaryo nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo nga nagaedad 18 anyos tubtob 65 anyos. Lakip sa mga kwalipikado nga mga blood donor ang dapat nga may maayo nga panglawason, nakakatulog sang 8 ka oras, wala nakapatato kag body piercing sa sulod sang 1 ka tuig. Ginpahay kan WVMC Regional Blood Bank nga nagataas man ang demand sang kinahanglanon nga dugo, gani importante gid may bastante nga supply. Nagapangabay man sila sa bulig sang mga LGUs sa pagkandak sang mga blood donation drive. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte ginapatambong sa impeachment trial sa masunod nga simana. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita. Ginpasalfina sa Senate Impeachment Court si Attorney Zoliarca Lopez, Chief of Staff ni VP Sara Duterte, nga magtambong sa impeachment trial sa masunod nga simana. Ini nga desisyon ginpatuman bilang sabat sa mosyon sang House Prosecution Panel nga ipatawag si Lopez bilang testigo. Sa ginsaysay ni Presiding Officer Cheese Escudero, epektibo ang salfina para kay Lopez sa Lunes, Hulyo 13 kag Martes, Hulyo 14. Plano sang prosekusyon nga ipresentar siya bilang testigo sa pagtalakay sang Article 4 sang Articles of Impeachment kontra kay VP Sara. Ini may kaangtangan sa ginaligar nga assassination threats bato kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Samtang gintalana naman sang impeachment court sa Miyerkules, Hulyo 15 ang oral arguments para sa request ng prosecution panel na isabina ang tax records ni VP Sara. Iyabana nga si Manasseh Scarpio kag sang mga negosyo nga konektado sa ila. Kinmanduan man ni Escudero ang depensa kag prosecution nga magsumite sang memorandum tuloy sa request para sa BIR records tubtub Lunes, Hulyo 13. Sa oral arguments ginpahayag ni Escudero nga tagaan sa 10 minutos ang kada kampo antes magdesisyon ang korte. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kredibilidad sang NBI cybercrime witness ginausisa sa impeachment trial sang Vice Presidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang report. Ginusisa sa mga Senator Judge nga sanday Senator Kiko Pangilinan kag Senator Sherwin Gatchalian ang kredibilidad kag kwalifikasyon ni National Bureau of Investigation Cybercrime Senior Agent John Mark Calilong, ang unan na testigo sa prosekusyon sa ikatatlo nga adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa pagpamangkot ni Pangilinan kung abogado bala ini, ginpaathag ni Calilong nga hindi kag isa siya ka certified public accountant kag may degree sa accountancy kag accounting technology. Sa pag-usisa sa senador sa mga digital evidence kontra kay VP Sara, ginpaathag ni Calilong na certified computer hacking forensic investigator siya kag may mga training sa computer forensics, mobile forensics, photo kag video authentication. Naghanas man si Calilong sa cybercrime investigation kag may 480 ka oras nga cybersecurity training. Magluwas pa sini, madamo man ini sang training na
nga agyan sa NBI Academy tuhoy sa investigasyon kag international training sa Strasbourg, France. Samtang gin-question naman ni Senate President kag Senator Judge Sherwin Gatchalian ang certification ni Kalilong sa video forensic examination. Sa diin may direkta ini nakaangtangan sa pagpamatuod sa video nga gipakita bilang ebidensya sa trial. Gintagaan igtalupangod ni Gatchalian nga lain ang computer hacking investigation kag forensic examination sa mga video kag iban pa nga kaangay nga digital evidence. Bilang pagklaro ni Kalilong, nagpaidalo man siya sa specialized training sa paggamit sa mga digital forensic tools kag mayara man ini sang certification para sa forensic examination. Si Kalilong ang una nga testigo na nag-atubang sa prosekusyon agud pamatud-an ang mga video recording kung sa diin ginaligar na nagpamahog si VP Sara sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Relyn May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pusod Pilipinas nakakuha sang 8 billion pesos digital investment pledges gikan sa Canada. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yaring report. Nakakuha ang Pilipinas ang 8 bilyones pesos na balor sa investment pledges halin sa mga dalagko nga IT BPM companies sa Canada nga ginlakipan sang BlackBerry, CGI, Everise, Manulife kag Telus. Ang nasambit nga investment pledges, magabukas ang madamo kag kalidad nga obra, patasigon ang digital transformation, kag mas pabakuron pagid ang workforce ang nasyon sa mga AI-related operations. Samtang, ginpayag naman ni DFA spokesperson Annalyn Raton sa programang Boses nga mas madasig pagid ang pagsulod sa mga investment halin sa Canada paagi sa Free Trade Agreement. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kultura kag katahom bida sa ika-122 nga founding anniversary sang University of San Agustin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang bal. Pinasahi kag matahong nga mga kultura kag talento ang igabida sa nagahilapit nga 122nd founding anniversary sa University of San Agustin. Nagabukas sa Hulyo 10 tubtob Agosto 14 ang exhibit na Echoes of Daisa sa USA Archives and Museum. Agud ipakita ang makasaysayan ng personal accounts kag memorabilia sang Daisa radio station sa universidad. Ini ang pangunahan ni University President Reverend Father Arnel Asdizan Osa, kaupod ang direktor sang Archives and Museum na si Reverend Father Dominador Besares Osa. Sa Hulyo 11 naman, mahiwaton nga Alumnus Sports Championships Games sa USA Gymnasium alas 8 sang aga kung sa diin magapartisipar ang mga alumni varsity players kag mga current varsity players. Magapadayon naman ang selebrasyon sa Hulyo 12 alas 5 sa hapon kag Hulyo 13 ala 1 kag alas 4:30 sang hapon paagi sang Velada 2026 sa USA Auditorium. Halin sa Spanish term na musical review, isa ka tradisyon sa USA ang velada. Suno kay Eric de Vinagracia, artistic director sa USA Little Theater, kag vice chair sa universidad, isa ini ka prestyoso na cultural showcase na mapasundayag sa talento sa masobra 200 ka estudyante kag alumni paagi sa musika, saot kag dramatic sketches. Libre kag bukas ini sa Pumuloyo sa syudad sa Iloilo. Ang pinaka-highlight sa nasambit ng selebrasyon ang ika-122nd founding anniversary sa Hulyo 15. Lakip diri ang mga nanuhay-tuhay ng mga programa kaangay sa Eucharistic Celebration kag Zumba, Salo-Salo, Advocacy Fest kag Grand Alumni and Personal Homecoming. Ginaimbitar sa mga opisyal sa USA ang publiko nga mag-upod sa ilang mga aktibidad. Sa mga jubilarian naman nga luyag magpasakop sa homecoming, ginapanumdum sila nga mag-register antes ang deadline sa Hulyo 10. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Relyn May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, July 10, 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon
Please share, follow, kag-like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you sa aton mga FB Live viewers. Sir Magdaleno Pacardo, Ma'am Rialen May Cordero, kag Sir Neil Silva. Salamat gid sa inyo nga pagupod kag pagpamati diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, General Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.